So, ngayon ay meron akong isang mais. So, ito ay tirayan ng anak ko sa binili ko na pandala sa school dahil nag-nutrition kahapon. So, isipan ko na maggata ng mais na may malagkit. So, kami ay may malagkit dito. So, hindi ko na ito binili. Ayan. So, yan ay stock nakaraan pa. So, kaya naisip ko na magluto. So, ang gagamitin na lang natin ay yung fresh na mais. So, let's start. So, yung malagkit natin ay hugasan natin. Then, babad natin to ng 30 minutes. Ayan. And then, yung mais natin, ayan. Ganito lang. Ganito. Ano nangyayari? Nagkalat na. So, yan. Hirapan ng lola nyo. Ito nang karami yung nakuha natin sa isang buong mais na sweet corn. So, matamis to. Kinakain ng anak ko. Yan na, tama na. At kailangan natin ng 3 cups of water. At, syempre, kailangan din natin ng fresh gata o coco mama. 2 ganito yung gagamitin natin. Isa-isa. Gata ni coco mama. And then, alisin na natin yung tubig sa ating malagkit after 30 minutes. Then, salang na natin to sa mahinang apoy. Ayan. So, haluin lang natin. Pa naman. Tayin lang natin yung kumulo. Then, kapag kumukulo na, after 15 minutes, lagyan na natin yung ating malagkit. Lagyan natin yan. Lagay na rin natin ang ating mais. Para maluto. Lagyan na rin natin ng 1/2 cup sugar. Haluin lang natin. Patuloy ang halo. Ayan. Haluin lang natin ang haluin. Lagyan din natin ng vanilla essence. Konting asin pampatimbang sa ating tamis. Halu-haluin lang. So, dagdagan nyo na lang ang asukal nyo kung sa tingin nyo ay matabang pa sa inyo yung lasa. Ayan. Kung wala kayong mais na sariwa, pwede yung nasa kanyan. Talaga yung kasi may lasa na yun, matamis na yun eh. So, pagka yung ganito na fresh yung ginamit nyo, ay magdagdag kayo ng asukal. Medyo mas kasi mas matamis din naman to. Pero, dagdagan nyo na rin. Basta depende sa panlasa nyo kung gaano ka tamis yung gusto nyo. Kung may pandan leaves kayo, lagyan nyo para mas mabango yung inyong minatamis na mais. Pero may vanilla essence na tayong ilagay. So, mabango na rin yan. No need na rin ng pandan. Kapag nagluluto kayo ng mga ganitong mga matamis, yung mga dessert, parang kahit di ka pa kayo na kumakain, busog na kayo. Kaya after nito, pagkatapos ko magluto, hindi na ako makakain kasi busog na ako sa amoy. Ang bango-bango kasi ng gata.
Naku po, di ko alam na sobrang dami pala at maliit pala itong nilutuang kong kaldero, kaya dahan-dahan tayo sa paghalo. So ito, medyo sticky na siya or malapot na. Hintayin na lang natin konti pa. So tikman nyo na dyan kung tama na sa panlasa nyo yung nilagay nyo na tamis. Oh, masama din naman yung sobrang tamis. Alam nyo na, iwas diabetes. Sarap nito. Buti naisipan ko to. Tagal-tagal na nung malagkit na to eh. Graduation pa ng anak ko. Naisipan ko ng merienda, di ba? Isip-isip din pag may mga stock na pagkain kung anong pwedeng gawin. Ganon, para makatipid tayo. Ayan, so, sarap. Kunting tiis na lang, matitikman na kita. Ganon daw. Bale, nalagay ko ditong asukal ay mga 1 cup. 1 and 1/2. Ganon. Kasi hindi siya sobrang tamis yung mais. Hindi gaya na nasa can. Kasi yung nasa can, marami na mga preservative yun eh. Matamis na talaga yun kahit hindi nyo pa nilalagay ito. Matamis na talaga yun eh. Ayun. Pero to, kasi fresh kaya mas masarap. Walang mga preservative na nakalagay dito. Ayan. So, pag ganito na siyang kalagkit, yan, ganyan. Okay na yan. Napaka-creamy. Tama lang ang tamis. Sarap. Huwag nyo din sobrang i-dry kasi kapag lumamig yan, lalapot pa yan. So, maiiga yan. Masarap din to pag malamig. Promise. So, ito na. Try na natin ang ating creamy malagkit. Ayan siya. Sarap. And syempre, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon. Thank you guys and thank you for watching.